Sinampahan ng CIDG ng kasong kidnapping at serious illegal detention ang mga suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Samantala, nakita ang ilang hibla ng buhok at dugo sa isinagawang pagsusuri sa abandonadong sasakyan sa Batangas City noong Biyernes. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, matapos ang malalimang investigasyon at pagtatagpi-tagpi ng mga ebidensya sa pagkawala ni Catherine Camilon, unti-unti na raw nabibigyang linaw ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nawawalang guro at beauty queen. Isinampa na sa Office of the Provincial Prosecutor of Batangas ang reklamong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga sangkot sa pagkawala ng guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Pinangalanan na rin ng CIDG ang pulis na unang tinukoy bilang person of interest na si Police Major Alan De Castro, dating hepe ng Bawan Municipal Police Station na sinasabing karelasyon ni Catherine. Kasama sa mga nasampahan ng kaso ang kanyang personal driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang di kilalang lalaki. Si Major Alan De Castro ang kanyang katatagpuin nung araw o nung gabing iyon bago siya mawala. This case na pinail namin against Major Alan De Castro, Jeffrey Magpantay, and two unidentified. Magbabago po yan ang complexion ng kaso as we go forward with the investigation. Pinaghahanap pa ng mga otoridad si Magpantay na siya umanong nanutok ng baril sa dalawang saksi na nakakita kay Catherine na duguan sa ulo habang inililipat sa isang pulang SUV. Ilang hibla naman ng buhok at dugo ang nakita sa isinagawang pagsusuri ng mga otoridad sa natagpo ang abandonadong sasakyan sa Batangas City noong Biyernes na iniuugnay sa pagkawala ni Catherine. If I'm not mistaken, 17 hair strands ang na-recover doon sa sasakyan, and they were able to make 12 swabs ng blood samples for DNA profiling. Nakiusap po tayo sa pamilya, lalong-lalo na sa magulang ni Catherine, na kung kami ay makahingi sana ng samples, pagkumpirahan in the conduct of DNA profiling. Tukoy na rin daw ng CIDG ang may-ari ng sasakyan. Na regenerate nila yung chassis number na sasakyan, no? Pinuntahan mismo yung registered owner, hindi na natin mabanggit. As early as 2013 ay naibenta na niya ito. Kinuhanan na natin ng statement at saka yung kopya ng deed of sale at hinahanap pa hanggang ngayon. Hindi pa rin naman inaalis ng CIDG ang posibilidad na buhay pa si Catherine kaya nasa listahan pa rin ito ng missing persons. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya Camilon hinggil dito. Ivy, sa panayam natin kanina sa Regional Chief ng CIDG 4A, umaasa silang tutugon ang pamilya Camilon sa DNA sampling upang malaman kung tutugma ang mga nakitang hibla ng buhok at dugo sa nakitang abandonadong sasakyan kay Catherine Camilon. Balik sa iyo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante.